Ang pagpapatuloy. Makikita natin dito ang nakahandusay at hindi na makata yung Warden of the Dark. Napakalaki at napakalalim ng hiwa nito sa kanyang katawan sanhi para hindi na ito makalaban pa. Sa naging resultang ito ng laban ng ating bida at ng Warden ay talaga namang gulat na gulat si Dukay Bibiryu. Napatinong na lamang nga ito sa mga constellations kung nakita ba daw nila iyon o halusinasyon niya lamang ang napanood niya. Agad din namang nagpaabot ng mensahe ang mga constellations na sinasabing hindi daw sila makapaniwala sa kanilang nakita. Si Prisoner of the Golden Headband naman daw ay nanlaki ang mga mata dahil sa pagkasurpresa. Nilabas pa nga din daw nito ang kanyang buhok dahil sa pagka-exited at nagbigay ng 500 coins sa ating bida. Nang makunpirma na nina Sangao at Mr. Han na ligtas na ang lugar ay lumapit na ito sa hingal na si Kim Duk-ja. Lumapit na nga din si Do kay Bibiryo para malapitang makita ang espada ng ating bida at sinabing napakaaga naman daw para may makagamit ng Ether Blade. Pagkatapos noon ay nag-anunsyo ang system na na-deactivate na daw ang bookmark number 2 at ang pagkakaintindi ni Taeyeon Song Lee ay tumaas, itinaas naman ng ating bida ang espada nito at sinabi sa Do kay B na hindi daw talaga iyon ang eksaktong Ether Blade dahil ang actual daw na Ether Blade ay sobrang mas malakas, dagdag pa niya na yun daw ay pang-isahang gamit lamang. Sinabi naman ng Do kay B na syempre naman daw dahil nilagyan lamang ng ating bida ng White Star Weapon Aura ang Broken Faith, na nagresulta ng isang espada na mag-absorb ito ng magic power, nang masabi yun ng Do kay B ay nag-anunsyo na din ng system sa hawak ng ating bida na espada, na ang kakayanan daw na magamit pa ang Broken Faith ay nawala na at ang item daw na iyon ay hindi na magagamit pa. Papalapit na nga din sa ating bida itong si Hilyong habang sa pag-aanalisa nga ng mga bagay-bagay ay tuluyan ng namangha si Do kay Bibiryo, at nagtanong kung bakit daw ang channel ni Biyong ay puno ng mga taong katulad ng ating bida, hindi naman na yun sinagot ng ating bida at sinabi na lamang dito na ibigay daw sa kanya ang rewards dahil nakumpleto na niya ang senaryo, bigla din namang naalala iyon ni Do kay Bibiryo at sinabing tama daw ang ating bida kaya mag-ante lamang daw ito. Ilang sandali pa ay dumating na ang notif na ang mga kondisyon daw para magawa ang sub-scenario ay nagawa na at dahil doon ay makakatanggap siya ng 500 coins, at ilang constellations daw ang namangha sa kanyang napakagandang plano. Pagkatapos maibigay ng Do kay B ang rewards ay nagmangkahi ito sa ating bida kung ayaw ba daw niyang tuluyan ang Warden of the Dark. Sinagot naman yun ni Kim Duk-ja na hindi daw siya naniniwala sa mga pagpatay. Nagulat naman doon ang Do kay B. At nang parang hindi doon naniniwala ang Do kay B ay sinabi pa ni Duk-ja na hindi daw niya hilig kumitil ng buhay na parang hindi nag-iisip, pagkasabi nga niya ng ganon ay sa isip nito ay syempre daw yun ay kasinungalingan lamang, sa pamimilit pa nga ng Do kay B na tuluyan ng ating bida ang Warden of the Dark ay sinabi pa nito na kapag pinatay niya iyon ay mabibigyan siya ng magandang reward, gaya ng siya daw ay tatanghaling pinakaunang incarnation na nakapatay ng tier 7 na demonic species kung saan mabibigyan pa siya ng mahigit 7k coins. Habang palayo na nga si Kim Duk-ja, Hilyong at Yu Sanga sa demonic species ay makikitang nagpaiwan nitong si Mr. Han at pumunta sa bandang ulo ng halimaw habang may hawak na sandata. Sa mga bawat maingat na pagpapasya ng ating bida ay nagpaabot ng mensahe ang constellation na si Demonic Judge of Fire na sinasabing na-impress daw ito sa kanya at nagbigay ng 100 coins. At dahil tumanggi ang ating bida sa rekomendasyon ng Do kay B na tuluyan na ang demonic species at sa hinayang nito sa coins, ay tinanong na naman ng Do kay B sa ating bida kung alam ba daw niya kung gaano kalaki ang 7k coins, wala namang dalawang isip na sinagot yun ni Kim Duk-ja na hindi niya daw talaga yun tutuluyan, pagkatapos noon ay nagpaabot ng mensahe ang constellation na si Secretive Plotter na sinasabing nakangiti daw ito na parang demonyo at nagbigay ng 100 coins. Dito naman ay makikita nating tumuloy na ang ating bida palayo sa Warden. Pinugaw pa nga niya dito ang Do kay B dahil kailangan pa daw niyang buksan ang mga treasure na naandon kaya umalis na daw ang Do kay B sa. Di na nga natuloy ang sinasabi ng ating bida doon dahil paglinggan niya sa bandang kaliwa kung saan palutang-lutang ang Do kay B ay naaninag niya si Mr. Han na sasaksakin na ang Warden. At ayun na nga bigla na lamang nilang narinig ang tunog na pagtarak ng isang bagay. Ang Do kay B naman ay napangiti na lamang sa hindi inaasahang nangyari. Agad yung nilinggan ni Kim Duk-ja at nakita nitong binanatan talaga ng saksak ni Mr. Han ang Warden of the Dark sa ulo nito. Agad naman doon binawian ang Warden of the Dark kaya agad ding nag-anunsyo ang system na ang tier 7 daw na demonic species ay napaslang. Tumawa doon si Mr. Han at humalakhak pa nga ito ng pagkalakas-lakas habang sinasabing sa wakas daw ay magiging malakas na din siya.
Tinawag pa nga nito si Kim Dokja na anak ng aso dahil hindi daw niya iyon alam na mangyayari, hindi alam ng Bob-ong ito na party siya ng plano ng ating bida. Nag-anunsyo na naman nga ulit ang system na sinasabing itong Bob-ong si Mr. Han nga ay ang kauna-unahang nakahunting ng Tier 7 na demonic species na halimaw, nagawa nga daw nito ang impossible kaya makakatanggap ito ng 8k coins at ang mga contributor ay si Dokja Kim at Yonggo Han. Habang pinapanood naman ni Sanga at Kim Dokja ang pagbubunyi ng Bob-ong si Mr. Han, ay nanlaki ang mga mata nito at nasabi sa isip na bobo daw talaga ito dahil bakit siya pumatay ng basta-basta sa mundong kinabibilangan nila. Hindi pa nga doon nagtatapos ang pagbubunyi ni Mr. Han sa kanyang hindi inaasahang achievements dahil sinabi pa nito na, dahil daw sa nangyaring siya pa ang nakapatay sa napakalaking isda ay yun din daw ang dahilan kung bakit ang mga katulad daw ni Kim Dokja ay nauuwi sa pagiging kulelat, at napakalakas ng sinigaw nito kung naiintindihan ba daw niya iyon. Pagkatapos nga niyang sabihin yun ay agad naglabasan ang sandamakmak na notification para sa Bob-ong si Mr. Han na sinasabing, ang Demon King daw na si God of Wrath and Lust ay naalarma at nakilala siya dahil pinatay niya ang Tier 7 demonic species Warden of the Dark, hahantingin daw ng Demon King ang incarnation na nagbigay ng final blow sa Warden hanggang sa ito ay mamatay, at maglalagay pa nga daw ng karumal-dumal na sumpa ang Demon King sa incarnation na nagbigay ng final blow sa Warden of the Dark. Kasunod na nga ding inanunsyo ng system ang pangalan ni Yonggo Han na nagbigay ng final blow sa halimaw. Nang mabasa iyon ni Yonggo Han ay para itong nasabuyan ng malamig na tubig dahil ang pinagsasasabi na naman ito laban kay Kim Dokja ay sarili na naman niya ang tinutukoy, habang makikita naman natin dito sina Kim Dokja ay maririnig ang napakalakas na amang sigaw ni Mr. Han na tinatanong kung ano daw yung mga mensahe na yun. Sinabi naman ni Kim Dokja sa Bob-ong si Mr. Han na hindi ba daw niya sinabi sa kanya na hindi niya yun tinuluyan dahil sa ganoong posibilidad na dahilan, sa isip pa nga ng ating bida, ang mga demonic species na halimaw daw ay konektado sa Demon King na sinasamba naman nila gamit ang Dark Root at mamana ang kaunti nitong kapangyarihan, kaya naman daw ang pagpatay sa demonic species na halimaw ay mag-uuwi sa'yo para ikaw ay maging target ng galit ng Demon King. Tuwang-tuwa naman sa nangyari ang DOKB na parang gusto nito na mangyari iyon, dagdag pa ng ating bida ang sumpa daw ng God of Wrath and Lust ay magpapatutuo sa bangungot na pinakang kinatatakutan mo, habang makikita nga natin na umiiyak na itong si Mr. Han ay sa isip pair ng ating bida na hindi daw siya sigurado, kung ano ang mangyayari pero si Yonggo Han daw ay makakaranas ng something na sobrang nakakatakot. Sa pag-iisip ng ating bida ay namalaya na lamang niya na nakatitig na sa kanya si Sanga na namumula na ang mukha at si Hilyong na nag-star-star na ang paningin sa kanya, kasabay noon ang pagpaabot ng mensahe ng Constellation na si Secretive Plotter na namangha daw ito sa masamang plano ng ating bida, sinabi pa nito na ang napakagandang senaryo daw na iyon ay nirekomenda nito sa Starstream. Ngumiti na lamang doon si Kim Dokja para maiwasan ang paghihinala na naman ng dalawa sa kanya. At sa harapan nga ng napaka-importante at napakalaking treasure chest na ito ay inalok ng ating bida ang dalawa na buksan na lamang daw nila ang treasure chest na naandoon. Habang binubuksan na nga ang treasure chest ni Dokja ay naiwang nanlulumo sa isang tabi itong Bob-ong si Mr. Han, at ayun na nga, makalipas ang ilang sandali ay nabuksan na nila ang treasure chest at kinuha ang mga laman nito. Dinampot ni Yu Sanga ang isang bracelet at sinabing yun daw ang nakuha niya. Ang bracelet nga na yun ay ang mana recovery bracelet na may grade na di pinakita naman si Hilyong na nakakuha din sa treasure chest ng isang shield at sinabing yun naman daw ang sak-a niya. Ang item naman nga na yun ay ang rusty iron shield na meron ding grade na D. Habang naglalakad na pabalik kay Dokja ay sinabi ni Sanga na ang mga item daw doon ay hindi masyadong kagandahan gaya ng inaasahan niya. Nang nakalapit naman si Hilyong kay Dokja bitbit ang nakuha niyang item ay hinimas naman ang ulo nito ni Dokja. Sa isip ng ating bida sa sinabi ni Sanga, ay yun daw ay dahil sa galing na doon ang protagonist ng kwento na umalis ng Yaksu Station ng nakaraang araw at kinuha na ang kailangan niya. Agad na ngang sinabi ni Dokja na wag daw silang mag-alala dahil meron pa naman daw isang treasure chest. Tinungo na nga nila dito ang nasabing treasure chest at binuksan. Tumambad sa kanila ang isang item na pinangalanan ng system na isang mana brazier. Nang damputin iyon ni Kim Dokja ay agad na tinanong ni Sanga dito kung ano daw kaya iyon. Sinagot naman iyon ng lalaki na sa pag-iisip ay nasabing tingin daw niya alam na niya ang silbi noon. At nasabi na nga ng ating bida sa isip niya na ang mana brazier daw ay ang talagang susi na item ng kasalukuyang sub-scenario na kanila parent kinakaharap,
Ilang minuto pa ang lumipas ay makikita natin ang item na nakita ng ating mga bida sa huling treasure chest na Mana Brazier. Sa ibabaw nito ang may hindi namamatay na ether flame na ihinahanda naman ang napakalaking karne para ito ay maluto at makain ng tao. Yun nga daw ay isang hita ng ground rat at nang sa tingin ng ating bida ay luto na ito ay inangat na niya ito at tangka ng kakainin. Nag-star na naman nga sina Sangha at Hilyong habang naglalaway na at nasabing karne na animoy sobrang tagal na hindi nakakakain ng karne. Si Sangha naman ay napawaw sa nakita at naamoy nito. Natanong pa nga niya dito kung okay lang ba daw talaga yun kainin. Sumagot naman si Kim Duk-ja na susubukan daw muna niya ito. Ilang sandali pa nang hindi na mainit ang karne ay kinagat na niya ito. Habang patuloy sa pagmuya-nguya ang ating bida sa kinakain nitong karne ng ground rat ay makikitang titig na titig sina Sangha at Hilyong dito, sa isang tabi naman ay maririnig ang patuloy na pag-iyak ni Mr. Han sa kanyang naging kapalaran, para namang tinamaan ang ating bida sa di maipaliwanag na sarap ng karne, kaya sinabi na nito sa nag-aabang nitong mga kasama na subukan na daw nila yun dahil sa tingin niya ay okay lang daw yun kainin at masarap daw talaga yun. Kaya walang ano-ano ay kumuha na din sina Sangha at Hilyong ng tig-isang hita ng ground rat at sabay nila iyon niluto sa Mana Brazier na may ether flame. Habang nagluluto-lutuan nga ang ating mga bida ay sunod-sunod na nagdatingan ang mga notif na mensahe na sinasabing. May mga constellations daw na pinagdidikit na ang mga lips sa kanilang napapanood. Ang iba naman daw ay sumang-ayon sa ating bida at sinasabing alam din daw nila ang lasa ng ground rat at nagbigay ng 100 coins. Ang constellation naman na si Abyssal Black Flame Dragon ay napalunok na samantalang si Prisoner of the Golden Headband ay kinakagat na lang ang kuko nito sa mukbang na napapanood, at ang constellation namang si Ice Waiting for Tuesday Night ay iniisip kung ano ang lasa ng karne ng ground rat, at ang head naman daw ng Afterlife ay nag-thumbs up na lang sa ating bida. Habang nagmumukbang pa nga rin ang ating mga bida ay makikita ang kaawa-awang si Mr. Han na naglalaway na sa likuran ni Kim Duk-ja. Habang ninunguya naman ng ating bida ang karne ay nakapikit ito at sinasabi sa isip na kada kagat daw niya sa karne ay punong-puno ng mamantikang juice. Sa napakarami namang constellations na nagpaabot ng mensahe ay nasabi ng ating bida na ang mukbang nga daw ay talagang popular na topic pagdating sa streaming. Dagdag pa nga nito sa kanyang isip na ang basahin lamang ang tungkol sa karne ng ground rat at ang matikman daw ito sa tunay na buhay ay talaga naman daw na sobrang magkaibang bagay. Sa napakalakas naman na pagtunog ng gutom na tiyan ni Mr. Han ay narinig iyon ni Kim Duk-ja. Kaya hindi na nakatiis pa itong si Mr. Han at humingi na ito ng despensa dito. Alam daw niya na napasobra siya kanina pero hindi na nga yun natuloy dahil sinabi na agad dito ni Kim Duk-ja na magpakabusog na ito at wag na siyang pansinin. Pagkatapos noon ay nagpasalamat na lang si Mr. Han at napakamot na lang habang may bitbit na ding isang hita ng ground rat sa kanyang likuran. Ngunit bago pa nga makapag-mukbang itong si Mr. Han ay sinabi pa ni Kim Duk-ja dito na kailangan daw talaga nitong kumain para makapag-ipon ng lakas upang malabanan ang sumpa na nasa kanya. Para na naman ngang nanigas itong matatukuting si Mr. Han sa sinabi ng ating bida ngunit tumawa na lang ito kahit sa loob-loob ay umiiyak na naman ito. Mga ilang sandali pa ay makikita na masayang nagmumukbang ang buong grupo sa harap ng bawat isa habang makikita ang napakalakas paring pag-ilaw ng treasure chest na nasa kanilang tabi. Habang masaya paring nagmumukbang ang buong grupo ay bigla na lamang itinanong ni Yoo Sangha kay Kim Duk-ja kung paano daw niya nalaman ang lahat ng iyon. Alam din daw pati niya kung paano lutuin ang halimaw na ngayon lamang nila nakita. Hindi naman agad nakasagot doon ang naalarmang si Kim Duk-ja na parang kinagat ng langgam sa puwet. Nang makita naman ni Sangha ang reaksyon ng kaibigan sa tanong niya ay sinagot niya namang din ang sarili niyang tanong. Sinabi ng dalaga habang ito ay nalungkot na kung tama ba daw na dahil iyon sa pagbabasa ng ating bida ng napakaraming fantasy web novel, samantalang ang kaya lamang niyang gawin ang kainin ng pagkain na binuwis pa niya ang kanyang buhay para doon at hindi man lamang daw siya makatulong dito kahit sa ibang paraan. Sa ibabaw namang ng napakagandang ether flame na ito ay pinasinungalingan ng ating binata ang sinabi ng dalaga. Sinabi ng binata na hindi daw yun totoo dahil sa huli daw niyang laban ay naintindihan nito ang sinasabi ng halimaw kaya nalaman niya kung paano mabawasan ng problema, at dahil nga daw yun sa sipag ng dalagang mag-aral ng ibang lengguwahe, tinanong naman ni Sangha kung yun daw ba talaga ang tingin ng binata sa kanya at saka nagpasalamat sa pagsabi ng nakakagaan ng loob na yun. Matapos noon ay napaiktad na naman itong si Kim Duk-ja dahil napansin siya ni Sangha na nakatitig sa box na nasa harapan nito.
Tinanong pa nga ito ng dalaga kung gagamitin ba daw iyon ni Kim Duk-ja para sa isang bagay mamaya. Nang tiningnan naman ang box ng ating bida ay napansin nito ang nakasulat sa labas ng box. Kaya napasabi na lamang doon ang ating bida na kung pati daw ba iyon ay naiintindihan ni Sangga at sinabing ramdam item box. Napamura na nga din ang binata sa pagkasabik dito kaya hindi na sila nag-antay pa ng ilang sandali at lumapit na ang mga ito sa item box. Sa tuwa ng ating bida ay nasabi nito ng pabulong na sa wakas daw ay malalaman na nila ang nakasulat sa box at dahil doon ay salamat nga daw kay Sangga. Yun daw ang dahilan kaya kailangan niyang mag-aral ng ibang lengguwahe. Sa naalala daw niya, ang una daw na nakatuklas ng random item box ay ang Flying Fox, kahit nga daw si Jung Hyokyu na kinuha ang ibang mana brazier ay hindi alam na ang totoong treasure doon ay ang black box. Pagkatapos noon ay doon ko na din po muna pinuputol ang ating napakalupit na series. Abangan na lamang po ulit natin ang kasunod na ito kung saan malalaman natin kung gaano ka-overpower ang batang si Helium. Shoutout na din po sa mga lodi kung tunay na ito. Parati po kayong mag-iingat at mabuhay po kayong lahat.